Good morning sa lahat na nandito. Ang discussion natin sa araw na 'to is AC/DC converter. So, yun na po ay part 3. May part 1 na tayo. Meron na din tayong, part 2. Ito ay part 3 na po. So, sa part 1, pasadahan natin yung part 1. Yun po ay half wave rectifier. So, balikan na lang natin ang previous videos natin. So, mga kailangan natin para makapagbuo tayo, meron tayong transformer. So, siyempre, ang requirement natin, yung pinakamura lang muna. Huwag muna yung pinakamabigat. So, 220, siyempre 60 Hz ang kailangan natin. And then output, para iba-iba yung output na gagawin natin. So, output voltage natin is 3, 4.5, 6, 9, saka 12. So, current rating minimum is 750 mA. So, it's up to you kung 10 ampere ang gawin mo. Basta importante, yung mabuo mo siya. So, 4 na diode, 1N4001. This is 50 volts ang minimum voltage niya. Or maximum voltage na, and then the current is only 1 ampere. So, meron tayong R-load o resistor 1K, and then the filter natin is 2200 UF, 25 volts. Pwede namang bumaba dyan, 1000 UF. So, alam naman natin na pag filtering, mas maganda ang filter pag mas malaki ang capacitance. So, fuse, rotary switch or rocker switch, so SPST switch or yung toggle switch o any switch na kayang patayin ang main source natin. Then the alligator clip, AC plug, AC cord chassis, and then the LED pilot light. Yan ang mga kailangan natin. Minimum requirement. So yan po ay schematic diagram ng AC/DC converter. So sabi ko nga, gumamit tayo ng full wave bridge type. Papahapyawan natin ng konti paano nagiging direct current, yung alternating current. So dito sa primary side, alam naman nga paano i-set up na natin yan. Now, meron tayong, siyempre, the primary side, alam naman natin na ang AC mains natin is 220 volts. So, tandaan natin, we are dealing electricity. Electricity is maybe lethal. Nakakamatay, nakakatudas. Alam naman natin nakakatudas yan kung hindi ka mag-iingat. Kaya nga, safety first is our priority. Tandaan natin lagi yan. So, kaya mag-ingat lagi. Kung alanganin, magtanong. Kung kinakabahan ka, baka anong mangyari sa'yo, magtanong ka muna. Mahirap na. Mahirap na magkaroon ng reunion. Alam niyo ba yung reunion? Bukas lahat ng ilaw, bukas lahat ng bintana at pintuan, lahat ng kamag-anak nandyan. Yan yung reunion. May mga kape, biscuit, yan ang joke lang yan. So, ngayon, meron tayong, siyempre, AC plug para makakonect tayo doon sa main outlet natin. So, nahati sa dalawang wire yan. So, meron tayong fuse. Trabaho ng fuse, any time na magkaroon ng overcurrent sa load natin or sa secondary side, puputulin niya ang current na dadaloy dyan para maiwasang merong masunog, may umuo, sumabog dyan o whatever. So, ang trabaho niya ay protektahan lang naman niya yung sobrang current na dumaan sa kanya. And then, meron tayong switch. Ang ibig sabihin ng switch, it's been opening and closing the circuit. So, pag once na pumasok, paano ba umandar ang transformer? Balikan naman natin yung, may pahapyaw din ako dito kasi baka magtagal sa pahapyaw. Ang tagal na, 10 minutes na yata ako. Kasi sa secondary, alam naman natin na meron tayong sine wave, mas malaki, 220. Pagdating doon sa secondary, siyempre, yan ay lumiit na. Depende kung anong voltaheng pinalabas. Kasi, ang gamit nating transformer ngayon ay multiple tap. Meron tayong 0 out, 3, 4.5, 6, 9, saka 12. So, mas maliit yung output voltage, mas maliit yung tinatawag natin na voltage or amplitude, yung angat sa taas at baba. Mas malaki ang sine wave niya. So, ang paglagay kasi o pag-induce sa secondary voltage, nagdedepende doon sa dami ng winding mo. Sabi nga,
mas maraming winding, mas mataas ang ma-induce na voltahe sa secondary. Mas konti yung winding, mas konti ang voltaheng mai-induce. So, iwanan na natin yan, baka magtagal tayo. Next, ang sunod nito, meron tayong tinatawag na rotary switch or rocker switch. Ang trabaho ng rocker switch, siya ang magsiselect kung ilan lang ang voltage output doon sa main o doon sa pinaka-output nyo. Ilan ang ilalabas na gusto mo. Halimbawa, gusto mo lang magpalabas ng 3 volts, magagawa mo dahil sa rotary switch. Gusto mo ng 9 or gusto mo ng 12. So, pwede yon. Depende sa selector mo. Kasi hindi naman pwede natin pagsabayan nyo. Gusto ko ilabas lahat ng voltahe dito. Paano yon? Hindi po pwede yon. Hindi pwedeng ilabas lahat. Mag-aawa yan. Lahat yung mga voltahe dyan na nakikita nyo, magkakalaban yan. Kontra lagi yan. So, meron tayong tinatawag dyan na potential. Ayan. So, himay-himayin natin. Haba na itong pause. Sinsya na yung pahapyaw ha. Mga ano lang to. 5 seconds. Yung 0, focus tayo sa 0. Ito. Meron siyang connection papunta doon sa bridge natin. So, yung bridge natin, 4 na diode yan. So, yung kabilang side naman, yung 3, napansin nyo yung 3, papunta yan doon sa terminal ng rotary switch natin. Then 4.5 nakatutok din yan doon sa kasunod, doon sa rotary. Then 6 volts, 9 hanggang 12. So ang rotary switch na hinandaan natin is 6 pole. Tapos double siya. Doble. Ito ngayon. Ito yung kabilang side. Ibig sabihin pag double, dual. Dalawa ba? Yan. Yan. Kabilang side hindi nagagamit. Although kahit pinihit natin tong rotary natin, itong connector na to, sumasabay lang din pag inikot natin to. Dahil yan ay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pinaka unang connection niya, ito, gawin nating off. Kahit naka-on ang switch dito, kung hindi mo pinihit ito papunta sa 3, walang output dito. Although, meron tayong pilot light. Ang ginamit nating pilot light, kumuha tayo ng supply doon sa 3 volts. So, anytime na nag-close to at nakasaksak, siyempre dyan, iilaw to. Indication na meron tayong power. Meron mga paraan din dyan. Pwede namang hindi ka kumuha dyan. Yung unang example natin ay kumuha tayo sa primary. Dito. So, nilagay natin dyan, papunta dito at papunta dyan para siya ay magkaroon ng power indicator patunay na meron tayong supply. Okay. So, depende sa'yo. Pwedeng kumuha ka rin dito sa output. So, bahala ka na. Ang importante doon, meron kang pilot light. Indicator na meron kang supply. Okay. Now, sa sunod, ito ngayon, halimbawa, pinaandar mo to siya. Ikutin natin tong rotary mo. Iikot yan. Yan. Hindi umikot Nag-close pa pala ang switch. Yan. Iwan ako. Ayan, nag-close ang switch. So, ibig sabihin, nung ino natin to, umilaw ngayon yung LED mo. Nagkakaroon lahat dito ng supply. At tandaan natin, ang nandyan sa output natin, still alternating current. Itong primary, AC 220. Itong secondary, AC pa rin. Pinaliit lang. Yun yung trabaho ng transformer. Okay. Now, sunod natin, sabi ko kanina, ikutin natin. Ayan, pinihit. So, galing dito sa 0 o off natin, nalipat ngayon yung contact. Lumipat ngayon at tumutok sa 3 volts. Alam naman natin na yung 0 nakatutok na doon sa kabilang side o AC in ng ating bridge type rectifier. Ang kabila na lang, ito na lang ang nakaabang na lang to kung ano ang i-feed o ipasok mo. Tulad nito, tingnan natin, pumasok ngayon yung 3. Yan. Lusot ngayon dito, tawid doon sa true, ito, papunta dito. So, ibig sabihin, nakapasok ang 3 volts dito. At nakaabang yung 0 natin. It meant to say na i-rectify niya yung alternating current niya na 3 volts o AC na nanggagaling dito. Yan. So, pagpasok dyan, anong nangyari? Dahil AC yan. Ang trabaho nitong dalawa, ito ngayon, ang trabaho, napakasimple lang naman yan go and stop lang naman yan May papasukin, may titigilan,
So, yun lang ang trabaho ng diode. Gagamitin natin siya as a rectifier. So, babaguhin natin from AC to DC. So, para maintindihan pa natin, gagawin nating switch. So, meron tayong 4 na switch dyan. At alam naman natin na ang trabaho ng diode, pahapiawan na naman natin ulit ito. Puro pahapiawan na lang tayo dito. Abutin yata tayo ng alas 8 ng gabi dito. Maganda na kayo makakain dyan. Hindi pa naman ako nag-almusal. Okay. So, sa forward bias, ano bang ibig sabihin ng forward bias? Pahapiawan na naman to Pag forward bias, ito yung polarity ng diode, positive, negative. Pag sinuplayan mo ng positive supply dyan at negative dito, itong diode na to ay magpo-forward bias. Ibig sabihin pag forward bias, simplihin natin, parang switch, naka-close. Yan. So, naka-close ang switch, ibig sabihin doon, on position. Yan, pag tama ang supply. Pero kung reverse bias ang pag-uusapan natin, ito naman ngayon yung diode mo. Alam naman natin na ito ay positive, ito ay negative. Supplyan mo siya ng negative. Supplyan mo ng positive, mali ang sinupply mo. So dahil mali ang sinupply mo, ano ang mangyayari? Reverse daw ang gamit doon, nagiging off. Yan. Hindi gumagana ang diode. So nagkakaroon siya ng makapal na yung depletion na sa loob, nagkakaroon ng napakalawak na gap. So walang current na pwedeng dumaloy. Stop ang current. Pero pag yan ay on, naka-forward, makakadaloy ang current. So, yun yung trabaho ni diode. Ayan. Ngayon, alam naman natin na ito ay, sabi ko, 0. Ulit-ulit na lang. Maghahati yung cycle natin. Ayan. Maliit man o malaking voltahe, parehas lang ang trabaho. So, dito sa side na to, let's say example, ito ay negative. Ito naman ay positive. Naghahati ang cycle. Ngayon, dahil naghahati, itong positive half cycle niyan, papasok yan dito. Yan. Siyempre, walang utak yan. Kahit saan-saan lumulusot yan. Yan. Ito namang negative, papasok din yan dito. Yan. Yan. So, lulusot yan dyan at lulusot yan dito. Ngayon, kung titingnan natin, unahin natin sa taas yung D1. Ito si D1. Si D1, pag pumasok ang positive half cycle, ano ba ang posisyon ni D1 ngayon? So, malinaw si D1, ito ngayon siya. Ito ngayon si D1. Sinuplayan mo ngayon ng positive. Yung negative side ni D1. So, dahil sinuplayan mo ng negative, positive tong negative side niya, hindi to gagana si D1. Ang mangyayari ni D1 ngayon ay blocking siya. Naka-off to ngayon. Pagdating doon kay D4, si D4, kailangan niya ng positive, sinuplayan mo ng positive, magiging go ngayon. Aandar si diode. Pag nakaramdam siya ng 0.7 lang, kasi alam naman natin ang silicon, nakaramdam ng 0.7 volts yan, gagana na yan. Forward position. So, lulusot yan dito. Lulusot yung kalahating cycle dito, positive. So, pag lumusot dyan, nandoon na naman si D3, nakaabang. Kaya lang si D3 ay naka-reverse position ngayon. So, supply natin dyan ay positive, negative siya. Hindi ito. Off naman siya ngayon. So, sa madaling salita, sa position ngayon, si D3, si D1 at saka si D3 naka-off ngayon. Sa paggalaw ni positive sa taas. So, walang magawa si positive half cycle, kundi lulusot siya dito. Yan yung reaction ni D number 4. Tingnan natin sa baba. Si negative, kung saan siya makakalusot. Si negative, ito, gulo ng sulat. Ganun talaga, pasensyahan ako, ang gulo ko pag nagsulat talaga. Kaya dapat masundan. Pasok ngayon kay D3. Si D3 ngayon ay positive ang kailangan niya dito. Ang ipinasok mo ay negative. Ay off siya ngayon. Blocking siya ngayon nung si negative side ang nag-strike. Pagdating doon sa D4, anong posisyon ni D4? Ang kailangan nito, kailangan ni D4 is negative. Ang ipinasok natin negative. Kaya ito magiging forward ito ngayon. So, ibig sabihin dahil forward, makakalusot si negative papunta doon. So, dito ngayon pupunta si negative. Ibig sabihin nito, nahati, na slice, na paghiwalay natin. Itong positive na punta sa taas,
Itong negative napunta sa baba. Nahiwalay. Kaya nagkakaroon na tayo ng tinatawag na polarity. Kasi pag DC ang pinag-usapan o direct current, meron tayong tinatawag na positive and negative. Naghiwalay na kasi yung positive at yung negative. Di katulad sa AC na ano siya, alter, palitan, salitan, kahit saan. Pwede. Now, nagpalit ang situation. Balik ta rin natin ang situation. Linisin lang natin. Ito naman ngayon dito ay yan, nagiging negative. Ito naman ngayon ay nagiging positive. Yan. So, unahin natin yung negative sa taas. Papasok siya ngayon diyan, walang utak, kahit saan lumulusot, punta rin dito. Kaya lang, pagdating doon sa D number 4, yung D number 4, kailangan natin ng positive diyan. Ibig sabihin, blocking ngayon ang D number 4. Kanina ang blocking 1 and 3, ngayon 4 naman. Pagdating sa D1, kailangan ito ng negative, nilagyan natin ng negative kaya makakatuloy dito ang negative. Yan ang reaction ni, kanina ang reaction to ni D2. Yan. Ngayon, reaction to ni D1. Okay. Ito sa taas, balikan ko lang, binura ko na kasi. Ito yung reaction ni D4 kanina. Yan. So, ngayon, sa kabilang side, ito namang positive ang titingnan natin. Pupunta yung positive dyan, pupunta kay dito, at pupunta kay D3. So si dito, naka-reverse position, positive to, papasukan mo ng positive, hindi pwede kasi negative side yan. And dito sa D3, pasukan natin ng positive, kailangan niya ng positive, makakalusot ngayon si positive kay D3. Pero blocking siya kay D4. Kaya ngayon, tatabi ngayon si D number 3. So in short, nagpapalitan lang yan. Balik na naman, palit na naman, taas, baba, taas, baba. Yun lang naman ang trabaho niya. Hanggang kubaw yan. Hindi matatapos. Tapos pag tapos ni D3, si D4 na naman. Tapos ni D4, si D3 na naman. So papalit-palit lang yan. So napaghiwalay natin yung pula sa puti. Ang pula sa puti. Nahiwalay ngayon yung positive and negative. So ang tawag dyan ay yung mga umbok na yan, ang tawag dyan ay ripple o ripple voltage. Tumitibok na DC. In short, yan yung binabanggit natin na pulsating DC. Tumitibok-tibok na DC. Parang puso lang ha, tumitibok-tibok. Okay. So, pwede na bang gamitin natin sa mga gadget yan? Hindi pa. Kailangan pure, gawin natin pure DC yan. Tandaan natin ha, yung binigay ko sa inyo ngayon is unregulated to. Iba naman yung may regulator. Bibigay kasi ng constant voltage yun eh. Ito, nagbabago lagi yan, depende sa primary input voltage mo. Any variation happen to primary, nagbabago din yung secondary. Kasi wala siyang regulator circuits. So, ito ngayon, once na, explain na naman ko uli sa inyo sa ano dito, yung paano siya nag-filter. So, paano? Hapya na, kailan akong pahapyaw? 30 minutes na ako. So, once na ang umandar, si D4 kanina, balikan natin si D4. Upon 0.7 pa lang, 0.7 pa lang naramdaman ni diode na to, automatically, bubukas siya. Magkakaroon siya ng, makakaalaw na ang current para makadaloy doon. Kaya ang mangyari, yung full o kalahati, kalahating positive half cycle, syempre makakalusot na dyan. So paglusot niya, dadaanan niya si capacitor. So ibig sabihin, kung ano ang voltaheng napalusot ni capacitor, makakargahan si filter. So, pag nakargahan si filter, ayan, diba? Dito, umakyat na. Full charge na ngayon dito. Dito na siya sa tuktok. Yan, nasa tuktok. Full charge na ngayon si capacitor. Ngayon, dahan-dahang babagsak ang cycle o half cycle ni D4 para papanik si, sinong papanik? Si D3. May ingay ha, may barko dumaan. Papanik si D3. So, ibig sabihin, itong pagitan na to, napansin nyo, itong pagitan na to, merong lubak. So, yung lubak na yan, kailangang patagin natin yan. At sinong magpapatag yan? Ang karga na naiwan dito ni capacitor, nung bumagsak na ang cycle o yung half wave ni D4 at papanik si D3, naiiwan ngayon yung laman nito. At yun yung pupunuan niya dito yan. Papatagin niya ngayon. So, itong side na to, siya ngayon ang magko-continuous dyan.
para magiging pure DC o direct current tayo. So pagbaba dito, aakyat na naman, yan na naman ang trabaho ni capacitor. Kaya nga, according to the book of knowledge, in English yun, mas malaki ang capacitance ng capacitor, mas marami ang maiimpok na enerhiya, mas matagal madiskarga, mas maganda ang filtering dito. So, yun yung trabaho niya. Hapyaw pa rin yan. So, kaya ang nangyari ngayon, eto ngayon siya, dire-diretso. So, yung lubak-lubak na yon, ang trabaho dyan, yun yung trabaho ni filter capacitor. So, yun lang. Bahala na kayo maghanap kung ano ang idagdag nyo dyan. Baka maubos ang oras natin. Okay. Ang sunod natin, ayan. Kanina, 3 volts ang lumabas. Lipat natin ng 4.5. The same procedure. Paano siya napaghiwalay ang positive-negative and paano siya na-filter. So, lumabas ngayon dito yung 4.5 dahil 4.5. Although, yan kasi guys, sa totoo niyan, hindi naman saktong 4.5 yan. Tandaan natin, meron tayong volt peak to peak. Volt peak to peak. Yung volt sagad sa taas at sagad sa baba. Kaya nga, SOP yan, meron tayong standard o constant na 1.414. So, itong volt peak na to, yun yung paano siya kasi merong curve kasi yan eh. So, malaman ng mga engineer natin, magagaling dyan. So, nakukompute nila para masakto. Pag punong-puno talaga. Kaya kung ano ang AC dito, halimbawa, ang AC mo dito is 4.5. Multiply mo siya ngayon ng 1.414, kaya hindi na 4.5 ang lalabas dyan. Around 6 na yan. Ngayon, kung ikaw ay lumipat ng 6 volts, so hindi na 6 ang lalabas dito. 6 ang AC mo, pagdating dito, more or less 8 volts na yan. Pagdating doon sa 9 volts, yan, lipat ka ng 9, lumipat din siya. Itong walang kwenta na to, palipat-lipat lang din. Hayaan mo lang siya. Yan ang gusto niya eh. So, pag naka 9 volts ka na, pagdating sa output, hindi naman 9 yan. Nasa mga 11 something dyan, o minsan 12 pa yan. Tupatin nyo lang. Okay. Pagdating sa 12, yun, 12 din ang lalabas dito. Pero sabi ko nga, meron tayong standard na i-multiply natin para makuha yung volt peak natin. 12, mostly pag i-multiply natin yan, umabot yan ng mga almost 16.9 volts. Yan. So, yan yung trabaho niya. Yun yung paano siya umandar. Ngayon, minsan, may mga iba na gusto niya, sir, pwede bang lagyan natin ng ilaw bawat output? Pwede. Walang problema yan. Eto ngayon, paano? So, ang nadagdag lang natin dyan, ilaw. Kasi yung kanina, yung walang kwentang paikot-ikot, itong side na to, gamitin natin to para magkaroon tayo ng light indicator bawat output natin para malaman natin kung ano yung nabihit mo. Yan ba ay 12? Yan ba ay 6? Yan ba ay 3? Depende. Para hindi ka na kailangan ko ng kuha ka ng tester. Although kung lagyan mo ng voltmeter, pwede naman. Pero nasa sa inyo na yan. Alam naman natin, ito lang ay nagbibigay lang ako sa inyo ng isang palitong posporo. Pag sinindihan mo, ikaw nang bahala kung ihipan mo o hindi. Ikaw nang bahala kung paano mo yan lagyan ng panggatong para lumiyab o whatever. Bahala ka na dyan. Okay. So, yung walang kwenta na yan, nilalagyan natin ng mga connection. So, yung dalawang kontak sa gitna, pinagdikit lang natin. Para kung anong voltaheng lumusot dito, lusot din doon. Yan, lusot din dyan. Ngayon, dahil sabi ko walang mga kwenta yan, nilalagyan na natin ng kwenta yan. Pag pumihit itong 3, yan, pumihit yung 3, ito ngayon, pipihit din doon sa kabila. So ngayon, nilalagyan natin ng wire yan at mayroong dropping resistor tayo para di madisgrasya ang LED mo kung masyadong mataas ang voltahe pumasok dyan. Nilalagay ngayon dito sa LED natin. Ngayon, lahat ng negative side ng LED natin, pinagdugtong-dugtong natin, yan, isang connection, at dinirekta natin doon sa 0. Yan. Ibig sabihin, yung positive side na lang ng ating LED ang lalagyan ng supply. Although pag AC, guys, pag AC ang gamitin natin, wala nang pakialam sa polarity. Baliktaran na yan. Pero kung DC ang isusupply natin sa LED, syempre may polarity yon. Alam nyo na kung paano hanapin yan. Okay, now,
Di balikan natin yung paano i-check yung diode. Meron akong video dun. Okay, now, ang sunod natin, ito, sabi ko nga sa inyo, nakailaw ngayon yung indicator ng 3, ayan, kasi nagkakaroon ng contact yan dito. Ayan. Ayan, nagkaroon ng conduction dyan. O, supply. And, hitin natin yung 4.5. Ayun, lumipat, di ba? Nawala ngayon yung ilaw dito, napunta dito. So, nung napunta dyan, nagkaroon kasi ng connection yan, papunta doon. Merong trapping resistor. Yan. Yan. So, paano ba i-compute ang mga resistor dyan? Binigay ko na sa inyo. Ito lang. Ito yung formula. R, Ohm's law pa rin yan, di ba? R is equals to source voltage, actual, minus voltahe sa LED, divide natin sa current doon sa inyong LED. Kung ayaw nyo, meron tayong maraming apps. Download kayo, maraming apps. LED calculator. Pero, sure volt to. Walang sunog yan. Okay, kailangan natin ng mata. Yan. Magaling sa mata. Lipat tayo ng 6 volts. Ayan. Nung lumipat ng 6 volts, naiwan ngayon yung wala ng ilaw to. Ito naman ang umilaw. Ayan. Kasi nga, nagkaroon ng contact na ngayon yung 6 papunta dyan. And then, lipat ka ng 9. Ayan. Lipat ng 12. Yan, nagbabago-bago. Papihit-pihit ka dyan. Yan, pabago-bago yan. Kaya lang, ang problema kasi dito, napakaraming LED na ilalagay mo. Puro LED. Tagtad ng LED. Siyempre, karoon talagang electronic. Kailangan mo tiyaga. Kasi pag wala kang tiyaga, ayan. Wala kang linaga. Ayan, tama ba? Alala ko, sabi ni Sir, pag wala kang tiyaga, wala kang, sabi niya. Sabi ni Sir Leboytek, sinasabi doon, wala kang sinigang. Yan pala, sabi niya. Wala kang tiyaga, wala kang sinigang. Next, ito naman, ang sunod natin, ayan, ito. Binawasan natin yung mga resistor. Isang resistor na lang ang ginamit ko dyan. Ayan, ito na lang. So, paano nangyari yon? So, kung tingnan natin, hindi na ako nag-tap sa gitna. Hindi ko na dinikit. So, wala nang kinalaman yung mga voltahe dito sa supply ng mga LED mo. Ang ginawa ko kasi dito, nag-focus na lang ako ng isang supply. Pwedeng supply mo 3 volts, pwedeng 4.5, pwedeng, depende kung anong gusto mo. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mo supply. Yan. Ang gusto ko 3. Ba't mo gusto mo 3? Wala kang magawa, gusto ko eh. Yan. So, yung 3 na yan, syempre, itong resistor na nilagay ko dyan, computed yan. Doon sa binigay kong formula. Para hindi masira tong mga LED na yan. So, yan yung ginagawa natin. Now, yung position ngayon dyan ay nakatutok ng 12. So, dahil nakatutok ng 12, labas dito ang 12, syempre, itong kabilang side, nakatutok din siya for indicator ng 12. And then, sa kabila, ayan, nakatutok din niya ng 9. 9 dito, ilaw din yon. And then, 6, yan, 4.5, ikot-ikot lang yan. Ayan, 3 volts. Ayan, pati off, meron na siyang indicator. Ayan, naka-off position. Pati off. Pero doon sa kanya-kanyang resistor, ang hirap maglagay ng off doon na ilaw Kasi wala nang supply. Kasi ang supply na nilagay natin doon, nakadepende sa output mo. So, ang disadvantage lang dito, kahit wala nang output dito, putol na yung mga terminal dito at sila meron pa, may ilaw lang siya pero walang output. Di katulad doon sa unang binigay ko sa inyo na kahit kung wala nang ilaw, sigurado wala na ring output yun. So, yun yung pagkakaiba sa dalawa. Ngayon, gagawin natin. Subukan natin i-assemble to para may guide tayo. So, ang mga kailangan natin, ayan, nakahanda na yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng, siyempre, transformer. So, paano ba i-check? May magtatanong, paano i-check? Balikan natin yung paano i-check ang transformer. So, yung primary, so, ito naman, meron namang guide yan Ayan meron tayong 0, 1, 10 to 20. Sundan mo lang to. Ito, yung 0,
So, yung 220, baliktaran naman yan eh. Wala naman problema doon. Yung gitna, huwag mong gamitin kasi 110 yan, pang 110 yan. Pero, hindi ibig sabihin, hindi mo nilagyan ng tapping to, walang voltahe, may voltahe pa rin yan. Hawakan mo lang para masubukan. Ito naman yung secondary natin. So, secondary natin, meron tayong 3. Yan, kita naman siguro. Yan, 3, 4.5, 6, 9, saka 12. So, ito yon. Kung hindi ka mag-test, hindi mo gamitan ng tester, sunod-sunod lang naman yan eh. 0, ito common. 3, 4.5, 6, 9, at saka 12. Nagdikit yung dalawa. Ano kaya natin yan? Nagdikit yung dalawa. Hindi mo alam kung saan yung 6 at saka 9. Siyempre, gagamit ka ng tester ngayon. Pinakamataas na resistance, yun po yung ano natin. Yun yung mataas na voltahe. Yan. Okay, so check natin. Ilan ang resistance nito? 0.7 ohm. Yung dilaw 0.9 o 0.8. May diferensya. So, ibig sabihin, ito ngayon yung 12 mo. Yan. Ito ngayon yung 9. Okay. So, pagkapalit-palit yan sa rotary, wala bang puputok? Wala namang puputok. Kaya lang magkakaiba-iba ngayon yung output. Yan. Iba output. Ulit. Ngayon, meron na akong nakahanda kasi abutin tayo ng bukas pagka mag-layout pa ako eh. Itong layout na to, kung napanood niyo yung how to design PCB, yan, basic. Hindi tayo gumamit ng plancha-plancha, i-print pa natin. Ano to, gumamit ako nito ng, basta nandun. Ayun, mag-explain na naman ako. Ngayon, eto ngayon siya, nakahanda na. Yung, print ako kanina. Nag-print. Yan, eto ngayon yung diagram, print ko kanina. So, ito ngayon siya, ilan lang naman to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na component. Yun yung gagawin nyo ng layout. Sir, hindi ako marunong mag-layout. Balikan natin yung ano doon, yung how to design PCB layout. Nandun, ito yung ginamit ko. Yan. Yan siya. Nakahanda na yan. So, ito ngayon yung 4 na diode natin. Ayun, yan siya. Sana yun? Yan. Then, meron tayong filter. Ayan, filter. Meron tayong resistor. Ayan, may resistor. Okay. So, AC in, DC out. Yan. Ito yung positive side. Ito yung negative side. Paano kung nagkabaliktad yan? Eh di pag nagkabaliktad yan, ano mangyari? Eh di putok, bagong taon agad. Kaya wag niyong baliktad. May tayong design, di ba? Nagpakaingay itong aso ko na to. Ayan. Maka-copyright ako sa aso ko. Okay. So, yun ang gagawin natin ha. Nakahanda na yan. And then, syempre pag kayo'y gumawa, huwag kayong masyadong hindi pwede yung gagawa kayo na kabisado ko yung diagram. Pagka mga hindi ka talaga kung maniwala doon, payabang yun pagka hindi na tumingin ng diagram. Kalabaw nga 4 pa natatalisod pa eh. Ayan. Pero kung talagang yan na lang ginawa mo, ayan ang mo. Pero sa mga beginners, nagsimula pa lang, kailangang nakatutok ka lagi sa diagram mo. Kaya nga sa atin, ang ibang bansa, tumutuwa sa atin dahil pag tayo gumawa daw, walang tingin-tingin ng papel. Tirada agad. Ayan. Okay. Now, simulan natin. Ayan. Kanina pa akong nagsimula. Sabayan ko. Ayan. Unahin natin yung primary. So, yung primary na yan, ayan, ito yung chassis natin. Ayan. Ito. Handa na ba kayo ng chichirya dyan? Hingi naman ni-revise lang to natin noong una kasi meron na akong gawa nito eh. So, itong side na to, ito yung fuse. Ayan. Mag-assign ka lang kung saan dyan ang gusto mong fuse. Ayan. Ito. Pwede namang ito. Pwede rin ito. Kahit saan dyan. Pwede.
So, simulan natin. Himay-himayin natin para masundan. Pinsan na kayo, medyo matagalan tayo ha. Mag-practice akong maghinang. So, yun, ito. Ayan siya. Ito na lang. Sabit natin dito. Paso ako tuloy. Ayan. Kaya nang bahalang magpaganda. Ayan. Yung pagandahin yung gawa nyo. Pwede naman yun. Pwede nyong lagyan to ng ano ha, para safe. Bili kayo ng shrinkable tube. So bago kayo maghinang, pasok nyo muna dito. Tapos lagay nyo dyan sa pinaghinangan nyo. Dalawang purpose nun. Hindi ka kung mahawakan mo to, hindi ka makuryente. Pangalawa, pag pangit hinang mo, matatakpan doon. Kasi pagka ikaw ay pumasok sa isang e-tech, electronic technician, kailangang magaling ka maghinang. Kasi sa ngayon, paliitan ng pyesa. Hindi pwedeng bara-bara ang paghina ngayon. Doon pa lang sa paghinang, wala na, yari na. Okay, sa kabilang side, punta tayo sa switch. Ito. So, may polarity bang switch? Walang polarity yan, kahit saan. Basta't naputol yan, wala nang supply yan. Yan, dito ako, sa baba ako. At gusto mo sa baba? Gusto ko wala kang magagawa. Ikaw na lang masunod sa gusto mo. Yan. Sa paghinang nito, wag ibabad ha. Plastic lang yan. Puro na plastic ngayon yung mga produkto Kaya yung ugali, naging plastic na rin. Okay. Ngayon, ito naman, ang sunod, ayan, transformer. Ayan, ito transformer natin. Ayan. I-mount dapat yan. Hindi ko muna i-mount kasi pag i-mount, ang liit ng ano dito Kaya, bahala na kayo mag-mount. Anong gusto mo. Unahin lang natin yung primary. May polarity ba to? Wala. Sabi ko nga, kulit mo. Wala nga polarity yan. So, meron akong hinanda. Ibalik ko lang yung pilot light ko. Ang pilot light na gagawin natin ngayon, dito ako kukuha. Ito. Yan. Kulit mo resistor. And then, papunta doon sa switch. Yan, LED. So, nakahanda na to. Ito na yan. Ito rin yung ginamit dati. So, isabay ko lang doon sa yan, dito. Para hindi mahirap maghinang. Sabay ko na lang dito. Diyan pa ba kayo? Ayan. Ibay ng ano ko Pati yung wire naputol So ito yung kabilang side, walang polarity yan. Kahit saan pwede. Kasi minsan pagka naghinang kayo, pulupot nga, medyo mahirap. Sabay nyo na. Pwede nyo gamitan ng ano siya, shrinkable tube. Bili lang kayo ng shrinkable tube. Pagka ganyan kasi na dalawang wire ang hininang mo, pag idikit mo na yung una tapos isunod mo yung isa, kakalas. Di pagsamahin mo na. Yan. Magkasama na silang dalawa ngayon. Isang tap na lang. Yan, tap natin dito. Unahin na to dito sa switch. Ayan, sa switch tayo. Ito ngayon. So sa technique sa paghinang, sundan, ma-practice nyo rin yan. Huwag kayong umasang tumingin ka isang beses, ganyan ka na maghinang. Hindi. Kailangang mag-practice ka. Para ma-practice ka, gumawa ka ng project. Ayan. Okay. Okay. Susunod, ito naman, sa kabilang side tayo. Ito, sa fuse. Out ng fuse. Ito, yung ginawa kong out ng fuse Polarity ba yan? Walang polarity yan. Kahit saan. Pag naputol yan, wala pa rin connection yan Ito naman tayo. Sa
kabilang side. Ayan. Ito, para dikit na dikit yan. Lupot nyo. Ayan. Tapos sabay, inang. Primary side pa ang ginawa natin ngayon. Lagyan natin ng, pasadahan natin ng LED para may LED na yung terminal mo, may LED na rin yung wire mo. Dikit mo na lang yan, kapit na agad yan, nainitan yan, kapit na agad. Tandaan natin sa paghinang, 2 to 3 seconds lang yan. Pag sumobra dyan, pwedeng masira na yung component or yung board. Kaya dapat huwag kayong magbabad. Mahilig kayo magbabad dyan, huwag. Okay, nagawa na natin yung primary side. Ayan na yan siya. Ito yun siya. Baliktad. Yan. Ito yun siya. Yan. Ito yun siya. Sundan naman natin eh. So, secondary tayo. So ito ngayon, ipapasok natin to sa selector switch or itong rotary switch. Yan. So sa rotary switch, makikita naman yung contact sa ilalim eh. May mga contact naman yan eh. Ngayon kung ayaw mong sumilip dahil hindi ka sanay sa silipan, ayan, gagawin mo lang, tingnan mo dito. Yan, napipihit siya, medyo matigas. Pero pag matigas ang huwag pilitin, wasak yan. So ngayon, ito ngayon yung kabilang side. Yan. Ito naman yung sa kabilang side. Gamit tayo ng tester para malaman natin kung saan yung common. So, buzzer ang kailangan natin para malaman natin kung alin yung common. Tulad nito. So, itong side na to, tingnan natin. Hanapin lang natin kung saan yung common. So, yun. May buzzer siya. Dito wala. So, kung may buzzer, ito yung may contact. Sa kabilang side, wala to. Ayun, ito may contact. Silang dalawa may contact. Yan. So, ito may contact rin. So, kung ilipat natin yan dito, wala. Kailan to magkakaroon? Kung pihitin mo to. Yan. So, pag pinihit mo yan, magkakaroon na ng contact yan. Yan. Magkakaroon na siya ng contact. Dito na wala. So, syempre, kanina ito meron. Ito naman ay nagkakaroon. Ito nawalan. Ito ngayon, meron siya. Sunod-sunod yan. Paglipat mo hanggang doon sa dulo, matapos. Kaya na magtuloy. So, sa pinakamababa, ito, tulad niyan sa kaliwang side, counterclockwise, yun yung off. So, yun yung dapat nating bantayan para hindi baliktad yung pihit. So, dahil yan ang position natin, ang gagawin natin, hanapin natin sa kabilang side kasi sagad yun eh. Tingnan natin dito. Ayun. Ito ngayon ay gagawin nating off. Yan, gawin nating off. Yan. So, dahil yan ay off, ito yon. Ito yung off. Sorry, saan ba ako? Naligaw na ako. So, ito pala. Ayan. Ito, off yan. So, di natin lagyan ng contact. Ang ilalagay natin dyan ay yung sunod na. Lagyan natin ang sunod. Ulitin natin ha. Meron siya, pinakasagad na. Yan, pinakasagad. So, ito ngayon dito, ang lalagyan na natin. So, ito ang lalagyan natin. So, off, 3, 4.5, 6, 9, saka 12. Yung pinakadulo. Dito sa pinaka, ito ngayon ang 3 volts natin. So, lalagyan natin ng 3 volts yan. Ito ngayon yung 3 mo. Yan, ito yung 3. Tapos ito ngayon, review na lang maigi, mali, magkamali kayo. Ito yung para sa 3, 4.5, 6, 9, 12. So,
kita naman natin yung ano, ayan oh, meron naman siyang contact doon. Eh, wag kang gumamit yan. Dito ka sa sunod. Yan. So, ito yung 3. So, hinang lang natin yung 3 dito. Pwede niyong lagyan ng ano, sinkable tube uli. So, wala namang ground dyan. Hindi ka naman magagano kasi mababa ng voltahe dyan. Ang tatakpan mo lang doon, yung hinang mo pangit. Parang bukol-bukol na akala mo may garapatang nagpatong-patong. Ayan, yung hinang mo. Bakit masasanay ka rin yan? Masasanay ka rin sa hinang mo. Gutom na yata ako, nanginginig na ako. Gutom na ba kayo dyan? Ang likot nito meron akong ano, alis ka muna dyan. Meron akong improvise. Hawakan mo to. Yun. Shout out sa gumawa nito. Improvise. Sunod, ito naman ang 4.5. Hindi ata kita. Ayun, hindi nakita. Ayan. Ayan. So, ikot. Ang layo. Adjust lang natin yung camera ko Yun. Ikot konti. Yan. So, ito ay 4.5. Okay. Sunod, ito naman ay, ano nga yung 9 nito? Ito. Limutan ko na tanda na ko. Wala na yung background music natin. Siguro nasira na grinder niya. Sana masira yung grinder niya. Bernie Santo. Bernie Santo nag-grind. Ito yung 12. Madali lang mag-assemble. Tagal lang manood. Mapag-busy ka. Hindi mo mamalayan yung oras. Yan. Yun ang sinasabi ko. Hinuhugot na malambot pa. Yun. Okay, na-connect na natin yan. Mainit pala. So, nasundan na natin to. Ito yung 3, 4.5, 6, 9, saka 12. Yan. Ngayon, ang sunod natin dito, yung 0. Yung 0 na to, ito, 0 na yan, papunta sa bridge. Dito natin ipasok. Ayan, kahit saan dyan. So, gusto ko dito sa kabilang side. May butas na yan. Hinanda ko talaga yan. Kaya lang mukhang makitid. Ayan. So, ipitin natin. Hinang natin. Okay. Sunod naman, itong gitna, ito, kung napansin nyo yan sa diagram natin, ayan, pupunta yan ng bridge. So, saan ba yun? Ito yun. Ito yung gitna. Ito. Yan. Ito, yan. Kita. Yan. Gawa tayo ng connection yan. Patawid, papunta dito. Papatawid, papunta dyan. So, itong gamitin natin. Wire. Masyadong mahaba. So,
Hinang natin dito. Yan. Tupiin para hindi lumusot. Galgal ko, no? Yan na. So, yata lumusot. Yata mababa. Yun. Tapos itong dulo, yun, inuna lang natin doon. Tawid sa gitna. Malis ka muna dyan. Ito muna siya. So, para hindi mahirap, that meron kayong helping hand. Okay. Ayan. So, kung paandarin na natin yan, kung walang mali sa gawa ko, magkakaroon to ng output na. Meron na yung voltahe. Pero sa ngayon, hindi muna natin paandarin kasi maglalagay tayo ng ilaw. Ilaw. Ito yon, binutasan ko na kanina. So, bahala ka kung hilira mo dyan sa taas. Ito, tinutok ko lang sa voltahe. So, ito ngayon yung mga LED. Shout out kay Ray sa donation mo. Donation to eh. So, iba-ibang kulay pa. May pink. Ibang kulay. Ito puti. Ilagay natin ito sa off. Yan. So, ilagay natin sa off. Yan. Yung saktong-sakto lang na makalusot para pagka hindi nahuhugot. Kaya binarin, pag nagbari na kayo dahan-dahan lang, maliit muna. Ba't may kulay-kulay? Bahala kayong kulay mo. Gusto mo pink lahat, pink lahat. Gusto mong violet, violet lahat. AC ang gamitin natin pang source nito, kaya walang polarity ito. Walang problema sa polarity. Saka kung gusto nyong ilagay ito sa PCB board para maganda, pwede. Mas maganda, mas mainam. Malinis ang gawa mo. Yan. Then, ito last. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon nito, puputulan ko. Kaya lang, bago ko putulan yan, pagsamasamahin ko muna yung yung lahat ng common. So, sabi ko sa inyo, baliktaran yan. Walang problema yan. So, sa common na gagawin ko ngayon, ako nga kung kasya pa ba ang nito. Masyado yatang dikit yung ginawa ko. Yun lang. Tatamaan ba? Tatamaan siya. Di bale. May paraan dyan. So, pagsamahin natin, tiin lang natin yung dahan-dahan ka sa tupi kasi baka mabali naman. Pag nabali yan, di isang contact lang yan sila. Yan. Lahat ng dapat pala sa labas ako. Tatamaan to ng tatamaan to ng rotary. Hindi yun naisip, nagmamadali kasi. Yung kabilang side, wala natin ito. Masyadong mahaba. Dito kayo magtatagal. Ilang yan.
may nagawa. Yan. Hinang natin. Pagsamasamahin natin yan. Natin kung iilaw ba yan. Meron ba? Meron. Malabo yung isa. Okay. Tapos para malinis, uli na natin yan. Ulan na natin. Ang trabaho niya eh. So yan, meron na tayong nakahanda. Ang problema ko ngayon dito, kailangan ko ng allowance na hindi siya matamaan. Lagyan natin ng wire. Ito ngayon, sa ano to eh. Hindi ko alam kung saan to. Ilan ang wire kailangan natin nito? Kailangan natin nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kailangan natin ng 7 wire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra isa. Tanggalin natin yung itim. Ito na lang pula. So itim, yan yung i-common ground natin. Ilagay natin sa 0 ng transformer kasi easy ang supply dyan eh. Uy, dami ah. Sir, Mojahos technique. Ayan, sige sir. Alis ka muna. Pang ano lang to, master. Yung sa inyo mga magagaling. Hindi na to. Tatawanan nyo na ako dito dahil pang sa amin to. Pang newbie. Ayan. Ayan, pang newbie. Uy, Boss Eric, master. Nandiyan ka pala. Salamat sa pagdalo mo. Kita tayo mamaya. Lagyan lang natin ng ano. LED. Para dire-diretso hinang. Ano pa bang linalagyan? Ito kasi ang daming wire. Sa ilaw tayo nagtatagal. Although gawa na yung ano natin eh, supply eh. Arte na lang eh. Anong arte? Kartihan na lang eh. So, magiging Christmas light. Yan. Lagyan na ba lahat? Yan. Siyempre, dito lalagyan natin to ng mga ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw to. Lagyan natin ng inang. Kaya pag umaga nanginginig kamay ko. Pag gutom. Nanginginig ako pag gutom.
So itong side na to, pwede nyo lagyan uli ng drinkable tube para malinis ang gawa. So i-assign natin para hindi malito. So, ito yung tingnan natin. 3 yung sa side off tong banda dito sa baba. So yung 0 natin, common natin itong black. Tapos sunod-sunod na natin yan. Ito ngayon yung puti, parang tuloy. Para hindi malito. Puti uli. Sunod naman sila. Yan. Tapos violet. Ito sa TV to eh. Kaya kung gusto niyo makabili ng ganitong wire, tanggalin yung TV niyo. Kunin niyo yung doon, yung ganito. Pag nasira, sabihin niyo sa akin, ayusin natin. Tapos yung green. May mga project na hindi nila to, iniiwasan nila to kasi ayaw nilang malito. Alam mo sa electronic kasi, pag nag-aral ka ng electronic, pag di sumakit ang ulo mo, wala kang natutunan. Ayan, dito na tuloy mahinang. Plus is yan. So pag wala kang natutunan, hindi sasakit ulo mo. Ayan na, ilagay na natin. Gandahin na lang. Ayan. Ayan na. Basta yan na yan. Ayan. Tapos, ang sunod niyan, masyadong mahaba to. Putulan natin. Sayang naman yan. Putulan natin dito. Huwag na, sayang. Ano lang, pag i-final i-mount. Hindi ko naman i-mount to eh. Para sa inyo lang to eh. Sayang eh. Baka magamit ko pa to sa sunod. Baka ibalik ko to sa TV namin. Kinuhaan ko. Hirap pala dito, walang putol. Pag nag-upload ng video, may putol. Sagap lahat ng mali. Hirap dito, walang kausap ah. Present ako. Ayan. Shout out sa inyong lahat na present. Present kaya kayo lahat? Hindi ma-pass forward natin tong yung paghihinang ko eh. Kaya yan, may train dumaan, maingay. May train dito sa amin eh. Yan. Ngayon, ang gagawin natin nito, i-tap na naman natin to. Saan natin i-tap to ha? Ito ha. So, may diagram. Ayan. So, dito, yung 0, gagawin natin sa 0. Ito yun. Ano ba ako? Ayan, to. Yung pinaka-common natin, ito, nakatap sa 0. Ito yon, yung itim. Saan ba yung 0 dyan? Ang 0 natin, nakatap yan dito. Wala na akong mapagtapan di bale, wala akong butas. Dito na lang, pansamantalagal. Samantala. Tap natin dito. Butasan nyo to. Wala akong pambutas na dala eh. Lagay natin muna dyan. Sa AC tayo kumuha ng source ha. Ayan, AC.
Yan. Ang sunod, nakatap na tayo sa 0. Yan. Kunin natin yung tapat nito. Yung tapat sa kabilang side. So, ang tapat nito, ito, dapat doon. Yun yung off. Ito yun siya eh. Printer ko, nagpares ko lang. Ito yun eh. Yan, tawid dyan. Tapos patawid, papunta doon. Ito naman, patawid, papunta doon sa kabila. Okay. Ngayon, ang sinabi kong 3 nito, itong puti. Hanapin muna natin dito. So, bago natin lagyan muna natin ng resistor. Ito. So, ang compute nito, sa binigay kong formula kanina, meron tayo makukompute na 20 ohms. Wala akong madampot na 20. Kaya, gagawin ko 22 ohms. Pwede na to. Hanapin natin yung kuha tayo doon sa 3. So, kuha tayo dito sa 3. Saan ba yung 3? Itong puti. Tapos, itatap natin dito sa gitna. Para magkaroon ng koneksyon sa gitna. Ayan. Baon na natin ang resistor. Kasi pag yan, i-rekta natin to, jumper natin sa 3. Edi, sana hindi masira ang ano mo. Diyan lang sa ilalim mo. Hirap ba yan? Dali-dali lang yun. Dali tingnan. Hirap gawin. Saan ka ba? Yan. Hinang natin yan. Ayun na. Wala na. Gutom na yung iron ko. Ayun na. Dumi. Hanap tayo na magandang pwesto. Usog ka dyan. Isama ka. Yan. Tulin mo na yung dulo. Saan pa kumalawit yan eh. Tapos dito sa kabila. Tap natin dito sa kabila. Isip lang. Para hindi matanggal yung isang Yan. So, meron na tayong contact. Ang sunod na, hanapin natin kung saan yung tapat ng ito yung off eh. So, itutok natin sa off. Yan. Yung tester ko. Hanapin natin yung off sa kabila. So, ang off sa kabila, ito ngayon yung off mo eh. Itong side na to. Yan. Hanapin natin dito. Malamang ito yung off. Yan. Kabilang side. So, ito. Yan. Dito tayo kukuha ngayon. Dito natin itap yung itong 3. Naka-assign sa LED na 3. Sunod-sunod yan. Ang ganda, may pattern naman yan eh. Yung 3. .5. Uy, ang tagal mo lumamig ah. Ang ito lang hinang ko, yan. Yan. And then 6, ang tama ba po? Ano pala to? Off 3, 4.5. May off pala tayo. Nanginginig pa ang kamay ko na nanginginig pa yung hihinangin ko. Ang bihira. Ito yung 6. Ito yung 9. At ito yung huli, 12. Okay. Na yun. Tapos na ng konti.
Ito yung sa harap natin. Lagyan na lang natin ng ano to, output para masukat natin yung voltahe. Yan ang pinaka bottom line nito eh. Napalabas mo ang voltahe. Pag di natin mapalabas ang voltahe, may mali sa ginawa natin. Ano yung wire na gamitin ko? Yan. Ano lang. Dalawa. Pagka sobra-sobra naman, tutulan nyo na lang. Lalo na pag i-mount para hindi masyadong magulo. Parang pansit na yung gawa. Ang daming mga wire. Tapos, mas yun yung maganda, gamitan nyo ng ano, cable tie. Para ano yung wire, maayos. Tandaan natin lagi yung safety ha. Kaya tayo gumawa. Ito yung sa negative. Positive. Ito ngayon, saan ito i-connect? Ito yun siya eh. Out natin eh. Konektado sa nagsalubong na capacitor. Diode pala, sorry. Diode. Or positive side ng capacitor. Ito yun. Positive side ng capacitor. Positive side ng... Ito yun siya. So, ihinang lang natin ito dito. Yun, para ka nagtusok ng butas ng karayom nito. Yun. And then sa kabilang side, ito naman siya sa negative. So syempre madali lang hanapin. Ito lang natin. Yung wire na ginamit ko ngayon, pangsakto ng 750 mA lang to ha. Pagka kayo gumawa nito ng power supply na mataas yung current, dapat mataas yung wire, malaki yung wire. Gagawa kayo ng charger na 12 ampere. So siyempre matataba na ang wire kailangan gamitin mo dun. Kasi pagka masusunog lang yun eh. Ayun, gawa na. Gawa na natin. Yun na siya. So, ito, pag i-mount nyo yan, bahala na kayo kung anong pwesto dyan. Tapos ito, pag gumawa kayo ng PCB, kailangan meron kayong mga 3mm na butas para sa mounting. Yan, mounting dyan. Tapos ito ngayon sa harap, so ilulusot yan dyan papunta dito para may pihitang ka. Hindi ko na ilusot, kayo na maglusot kung gagawa na kayo para makita natin yung exploded. Tingnan lang natin kung umubra ba yung gawa natin habang nagkabuhol-buhol na. Lumusot dyan, bahala na siya dyan, gusto niya lumusot dyan eh. Ipitin natin yan para makita. Yan, ito yung supply. Ayan, testing natin. So bago natin testing, ang pinaka importante dito, walang short circuit. So alin ang walang short circuit? Ano ba ako maglagay? Yan, yung output natin nito sa capacitor, dapat yan ay may diode. Dapat yan ay diode reading. So, naka-diode mode tayo. Wala. Meron yata. Pandulas. Gutom na yata ako ah. Wala. Yun, diode reading siya. Tago. Yan. So, walang pagtunog. Tunog niya, wala. Yan, charge lang yon. So, lalaman natin yan. So, sa primary, check natin din yung diretso ka na doon sa sa cordon. Check
natin yung cordon kung wala bang doon natin yung ano, kung wala bang ano resistance natin para malaman natin yung reading sa primary. Ayan, naka-on na siya. Off. On. So, subukan natin i-ano, saksak. Saksak ko na ha. Takpan yung mata niya, baka may pumutok. Yun. Natin. Yan. So, on. Dapat, nasaan ba yung ilaw ko? Isa. Nilagay ko na ba ilaw ko? Ito. Ito yung indicator na rin. Yun yung indicator. Nilagay ko lang dito para makita nyo. Yan. Iabot. Kaya doon muna siya. Yung magkabilang dulo niyan, may 220 yan ha. Kaya dapat safe yan. Dapat safe yan. Ang ba? Ipiting na kita. Yun. Power on. Power on. Yun. Umilaw siya. Ayan o. Umilaw. Maliwanag lang ako. Ayan. Umilaw siya. Ngayon, tingnan natin. Dapat yan ay wala pang output dapat yan eh. Kasi naka-off. Meron na ba? Ayun. May umilaw na pala. Di ba naka-off to? Ayun. Off. Naka-off nga siya. Ayan. Naka-off position. Malabo ng paningin ko. Ang pambihira. So, meron na. Umilaw. 3. Yun. Lumipat sa 3. Yun. 4.5. 6. 9. Ang tigas naman nito. 12. Ano yan ba? Walang ilaw yung 12 ba? Yan na ba yung pita nito? Yun. Ilaw ba 12? Yan, off. 3. Wala yung 3. Ano ba yung mga 3 at saka 12? Wala. Tingnan natin kung may voltahe ba yan. Kung malabo lang. Meron. Oh, kalyado yung ano ah. Minsan meron. Kalyado yata itong nahiram kong ano ah. Lagyan natin ng ano. May output ba? Dito tayo magkakaalaman kung may output o wala. Kasi daya yun eh. Yung LED. Yan. So, off. Yun, 3.6. Pero bakit yung ilaw doon ayaw? Yan, 5.6, yung 4.5. Yan ang sinasabi ko. Yung 6, 7.8. Yung 9, 11.9. At yung 12, nagiging 16.